everyone. We are the Group 5 reporters together with my group mates, the leader, Desiree Gonzaga, and Miss Rosalyn Tortuga, and Rowan Son, and Cyril Ingonyo. So now we have two topics this afternoon. The first is creating inclusive culture, use and application of assistive technology in inclusive education. So before we proceed our discussion, let me read first our objectives. So objective is discuss the inclusive culture, define the assistive technology, identify the types of assistive technology, and discuss the use and application of assistive technology in inclusive education. So let's proceed. Creating inclusive culture. So inclusive culture is environment within organization, communities, or societies that fosters a sense of belonging and respect for all individuals regardless of their background and identity and differences. So in creating inclusive culture, they organize within communities and societies, and belong ang tanan nga kanang, even though we have different backgrounds, or we have disabilities or non-disabilities, bilong ang tanan, tapos as bilong ang tanan as individuals of bisag unsa pa ang ilang identity in creating inclusive culture. So next is inclusion. From the word inclusion nga na-discuss naman ni Jendi sa katong niagi nga about sa inclusion which is include is a sense of belonging, connection, and community at work. It means that belong ang tanan, no, wala siya kanang wala siya favoritism, which is kita belong ang tanan within disabilities. So inclusive culture involves the full and successful integration of diverse people into workplace or industry, extend beyond basic or token presence of workers who have disabilities. So, inclusive culture involved. So, kinsa ang mga involved ani nga in creating inclusive culture. So, first is representation. The presence of people with disabilities across a range of employee rules and leadership position. So kung mag-create tag inclusive culture, creating inclusive culture again is ang mga represented to is disabilities or isang pag wala kay disabilities ang mag-represent dito sa gina-involve pod ang pag-respect. Importante ang pagrespeto sa kanang sa mga disability, respect for differences in working style and flexibility in tailoring position to the strength and abilities. And also the last is fairness, di ba? Wala siya favoritism, which means that kanang equal kung unsa ang mga resources nga ang ginagamit nila as ginagamit para sa creating culture. Creating inclusive culture is involved talang, which means kanang ang mga resources is makagamit po sila ba makagamit sila og kung ano ginatagaan sila opportunities. So let's proceed of 4 elements of inclusive culture. I am audible, guys. Okay ra? Very clear. Let's proceed of 4 elements of inclusive culture. So inclusive culture, belonging, no, ma-feel nila nga belong sila nga in ana nga community, belong sila nga kung mag-create ng culture. And the next is respected, again gaina, no, respect and fairness, and the last is fulfillment. So now let's proceed the dimension of inclusive culture. First is universal design, requirement, training, and advancement opportunity, workplace accommodation policy and practice, and accessibility na ipag-uulat ni Rowan Son.
Okay guys, our topic now is universal design, and it is the construction of structures, spaces, services, communication, and resources that are organically or organic, accessible to a range of people without disabilities, without furniture needed for modification and accommodation. And the other term is no is refers to the creation of products, environment, and systems that are accessible and usable by people of all abilities, ages, and backgrounds without the needed for adaptation of specialized design. It aims to make things inclusive and convenient for everyone regardless of their physical and cognitive abilities. Okay, let's proceed for the recruitment. The recruitment is the process of I know recruitment and recruitment of people with disabilities involves two components, and the other term here or here uh, the process of finding, attracting, and selecting qualified and candidates for a job or position within an organization. Um, it involves various activities such as advertising job, opening, screening applicants, conducting interviews, and making job offers. The goal of recruitment is to identify and hire the best suit individuals to meet the organization staffing needs. This example of recruitment, no, there are identifying job vacancy or job description creation, advertising the job, and so far and so on. And here we go, the training, a dual role in the creation of inclusive workplace culture, and also refers to the process of teaching or developing skills, uh, knowledge, or competencies in the individual or groups to improve performance in a specific area or task. It can take various forms, including classroom-based instructions, hands-on practices, or workshops, seminars, online course, and one the job training. Training is typically conducted to enhance job-related skills, introduce new concepts or technologies, improve productivity, foster personal and professional growth, and meet organizational goals. This the example of training. This introductions to company. Muna siya ang training nga mag-overview sa company mission, values, and customer services, policies, and ensure alignment and organization. Napad yung mga product knowledge training, kanang communication skills, kay kailangan man tawag mas diri ana bago ta mosulod ana. Kanang mana siya kanang inana. Okay, and tadri sa advancement. And advancement demonstrate that others to have equitable opportunities for promotion and professional development. Most employees works with disabilities typically require access to mentoring. And advancement, no? It refers to the progress, the promotion or improvement of someone's positions, status, or career within an organization or in their personal life. It often involves
moving to higher levels of responsibility, authority, or compensation as a result of gaining additional skills, experience, or qualification. Advancement can take various forms, including promotion, salary increase, expanded job responsibilities, and opportunities for career growth and development. An example of advancement is a professional context could be an employee who start as a junior. Kanang as a ang isang empleyado na nagsimula bilang junior software developer sa loob ng isang kumpanya ng teknolohiya or technology ay nagpapakita ng ano ba yan? Kung sa Tagalog is pambihirang pagganap o pagtuloy na nagpapatid ng mataas na kalidad na trabaho at aktibong naghahanap ng mga pagkakataon upang matuto at umunlad. Bilang resulta, na-promote sila sa isang senior na tungkulin ng developer ng software kung saan nagsasagawa sila ng mas komplikadong mga proyekto ng nag-aambag sa mga madiskarteng paggawa ng desisyon. At ang pagsulong na ito ay hindi lamang kasama ng mas mataas na mga responsibilidad, kung pati na rin ang isang mas mataas na sweldo, pagkilala mula sa mga kapantay at pamamahala at mga pagkakataon para sa karagdagang pag-unlad ng karera sa loob ng kumpanya. And that's Workplace accommodations and accessibility ay tumutukoy sa mga patakaran at naglalayong magbigay ng pantay na pagkakataon at pag-access sa mga individual na may mga disabilities sa lugar ng mga trabaho. Ang mga ito ay naglalayong magpatupad ng mga pagbabago at pag-ayos sa kapaligiran ng trabaho upang matugunan ang mga pangangailangan nila sa mga disabilities. Sa pamamagitan ng workplace accommodations, ginagawang mas madali para sa mga individual na may mga disabilities na magampanan ang kanilang mga tungkulin at maging produktibo sa kanilang trabaho. Dili lang kay sa katong mga nagtrabaho nga naay mga kapansanan is like dili lang kay gitagaan sila og freedom kana ganing patakaran para nga kana ganing motrabaho sila ana, dili lang kay na sila disabilities or na sila kapansanan, di na sila pwede na kumbaga mo duty sa kanilang trabaho. Para mapakita pod ang ilang mga kanilang mga kakayahan o kontribusyon sa kanilang trabaho. At ang policy and practice policy plays a critical role in generating meaningful inclusion of people with disabilities ito ay mahalagang papel sa paglikha ng makabuluhang pagkakasama ng mga taong may disabilities sa pamagitan ng mga patakaran at nagkakaroon ng hakbang na ginagawa upang matiyak na ang mga taong may disabilities o kapansanan ay makauban ba tapos pantay-pantay na pagkakataon sa iba't ibang larangan ng buhay. Dili lang kay kanang kung nakay kapansanan is kanang idaw na kanila or wa na kay trabaho or wa na kay malihok. Diri is palisin ang katong mga disabilities is pwede na mo trabaho sa kung unsa nga gusto, pero kanara po nga kanang makaya nila, di pud na to sila kung nang kontay sa mga construction is kanang mga disabilities nga mga kuan pwede di sila anap, dili sad is kalagaan sila og trabaho nga kanang makaya ra nila. The practice of negotiating and providing conditions constitutes an additional opportunity for generating an experience of interactional justice. Ito ay
pagbibigay ng mga akomodasyon ay nagbibigay ng karagdagang oportunidad para sa paglikha ng isang kanang mga nay mga disabilities o karanasan ng mga instructional justice sa pamagitan ng pag-usap at pagtatala ng mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan at mabigyan sila ng mga kaukulang pag-ayos, mabigyan sila ng mga kanang patas na pagtrato sa pagkakataon ng kanilang trabaho, kanang sa iyong mga pag-eskwela o sa kanilang mga larangan. Ang kaning interactional justice ay it refers to the kanang give the pagpantay-pantay ng mga pagtrato o respeto sa ilaha. Kailangan ang ilaha lang is tarungon lang sila dili kay atong yaga-yagaan sad. Nasay. So now we're going to our next topic, which is use and application of assistive technology in inclusive education. What is assistive technology? So assistive technology is any item, piece of equipment, software, program, or product system that is used to increase, maintain, or improve the functional capabilities of person with disabilities. So assistive technology refers to devices, software, or equipment designed to assist individuals with disabilities in performing tasks that might otherwise be difficult or impossible for them. It means that assistive technology encompasses a wide range of tools and resources specifically created to support people with disabilities by mitigating the challenges they face in daily activities. So, there are three types of assistive technology. So, the first is low-tech or no-tech. Second is medtech, and the last is high-tech. So low-tech tools for assistive technology are simple, low-cost tools that can help individuals with disabilities more participate in their daily lives and activities. So low-tech is these tools are murag di na siya kinahanglan og kuan kana electricity or complex technology and can be used in a variety of settings. So next, the use and application of assistive technology in inclusive education. Next slide. Data collection and process monitoring. Data collection and progress monitoring. AP tools can assist educators in collecting data, tracking students' progress, and monitoring individualized education plans or other intervention strategies. Okay, so data collection. Ang data collection ay ito ay ang proseso ng pagkuha at Ang data collection, ito ay ang proseso ng pagkuha at pagkolekta ng mga datos mula sa iba't ibang mga pinagmulan o sanggunian. Ang layunin nito ay ang magkaroon ng tamang impormasyon na maaaring gamitin sa pagsagawa ng pag-aaral, pag-aanalisa at paggawa ng mga desisyon. Ang data collection ay may mga halimbawa. Ito ay ang mga halimbawa nito ay ang survey, interview, pag-observe. The next is the process monitoring. Ito ay ang proseso ng patuloy na pagsubaybay at pagsusuri ng isang sistema o proseso ng isang tiyak at tamang pagpapatupad nito.
Ito ay ginagawa upang masigurong ang mga hakbang at mga output ng isang proseso ay nasa tamang kalagayan at tumutugon sa mga inaasahang pamantayan o layunin. Sa pangkalahatan, ang data collection at process monitoring ay mahalagang bahagi ng isang organisasyon o sistema upang magkaroon ng wastong impormasyon at pagsubaybay sa mga proseso at pagpapatupad ng mga gawain. Next, please. Differentiated instructional. It supports differentiated instructional by providing alternative ways for students to access and engage with content. Sinusuportahan ng ET ang mga tagubilin sa pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga alternatibong paraan para sa mga mag-aaral na ma-access at makisali sa mga nilalaman. Next. The next is promotion of independence. Promotion of independence, it empowers students with disabilities to become more independent learners by providing them with tools and strategies to overcome barriers to learning. Ito ay tumutukoy sa mga pagsisikap at pamamaraan na naglalayong palakasin ang kakayahan ng isang individual na maging independyente or independent at magkaroon ng kontrol sa kanyang buhay at desisyon. Ito ay isang mahalagang aspeto ng pag-unlad ng mga individual lalo na sa larangan ng edukasyon at pagpapalawak ng kasanayan. Next, support for diverse learners. It is support for diverse learners. AT addresses the needs of students with a wide range of disabilities, including physical, sensory, cognitive, and developmental disabilities. Ito ay tumutukoy sa mga estratehiya at pagpapahalaga na naglayong matugunan ang mga pangailangan ng iba't ibang uri ng mga estudyante para mabigyan ng pantay-pantay ng pagkakataon sa lahat ng mga disabilities sa mga mag-aaral. At ang mga halimbawa nito ay ang pagbuo ng eksklusibong komunidad o unity. Mahalagang bumuo ng isang komunidad sa silid-aralan kung saan ang lahat ng mga estudyante ay nararamdaman na itanggap at kasama. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagbibigay ng mga aktibidad na nagpapalakas ng samahan at pagbibigay ng mga oportunidad para makilahok at ng bawat isa. Katong na mga disabilities is dili nato sila pasagdan, ato silang tagaan og mga aktibidad, ato silang nata unity para matabangan nato sila. Para dili pud sila kanang pagkabi nila nga ay disabilities ta, dili ta pwede ana, dili ato silang tabangan para mabigyan pud para mapalakas nato sila ba. At yun lang po ang aming report at maraming salamat. At muli, kami po ang Group 5 reporters.